Happy Sunday, everyone! I'm back for the continuations of my story. But before that, let me say, how's your love life, or how's your life without someone to love? What are the differences between them? Well, love is life, but similarly, love is a game. You know why? Because sometimes it can make you smile even you're alone. Sometimes it can make you cry. But we should accept everything, move on and find another one. Enjoy yourself by watching and reading my story. God bless to all of you. Come and visit me here in my YouTube channel. I thank you. And now, for the continuations of the story last Wednesday, it's about a young lady married an old man which is having a gap of 40 years. But it's not matter for her because she is achiever and loser. At the same time, to marry an old man is considering a big mistakes, but it's a part of life. Money and love are the best combinations in relationship. Hindi nabubuhay ang tao sa pag-ibig lang, kaya yours your mind, followed by heart. Ika natin ang kasalan Murillo de Guzman nuptial. Kung titingnan si Jenky na nakasuot ng boda ay bagay na bagay sa kanya ang wedding dress na white. It means purity. Sa gulang na 30 years old, nakapag-asawa ng 70 years old guy. Pero lumitaw ang kagwapuhan ni Fidel sa kanyang sinusuot. Ang kanyang hangad sa pagpapakasal sa napakabata sa kanya ay ang pagsisilbihan siya. Dahil ilang years na lang mag-80 na siya. Dahil nakikita niya kay Jenky ang katangian na kanyang hinahanap, ang mapagkatiwalaan. At alam niyo naman, ang umabot sa gulang na yan na nakipag-asawa pa ay hindi na sa isang material na bagay, kundi ang may dumamay sa kanya sa oras ng kinakailangan na niya ang tulong kung ito'y umaabot na makaratay na siya sa higaan. Lahat tayo ay makakaranas nito, kaya dapat lang paghahandaan at tama lang ang ginagawa ni Fidel na nakipag-asawa ng lover sa kanya dahil nakikita niya kay Jenky ang katangian na kanyang hinahanap. Ngayon, ang bagong mundo na kanilang ginagalawan ang mundo ng may asawa. At ito ang sabi ni Jenky, Lord God, this is my destiny. I will accept everything what you would like to be with. I am ready to face it because I am a strong woman. I am a survivor of all trials that came of my life. And now I am in the finishing line. Thank you so much for guiding me, even for the final decision was to marry an old poor man. I swear I'm not happy for being married with this guy, but all I have to do is to accept everything. At para kay Fidel naman ay ito ang kanyang sabi, I know you don't love me, Jenky, but you're only forcing yourself to accept. But deep inside your heart, it's not for me. But someday, somehow, you will realize how much I care for you. And now you are my wife, and I will make you happy, not by means of one thing, but for my wealth. That's for you, my dear wife, because I know you're a good girl and ready to serve me until the end of my time. So ngayon, ang newlywed ay may balak ng babalik sa Australia upang doon na maninirahan. At binibigyan ng malaking halaga ang mga magulang nito ni Jenky. Ipinaayos ang bahay, ang mga kapatid din ni Jenky ay binibigyan ni Jenky ng pera at ito'y buwan-buwan ang pangako niya. Dahil ayaw niya makakarinig ng sobrang paghihirap sa paghahanap na buhay ang mga kapatid. Binigyan niya ito ng puhunan upang makapagsimula. Kaya ang lahat ay naging masaya at nagdespedida party sila sa bahay dahil bukas na ang kanilang alis. Pagkatapos ng despedida party nila, sila ay namamahinga na dahil maaga pa ang flight nila para Maynila. Kinaumagahan sila ay nakahanda na sa pag-alis at ito ang bilin ni Fidel sa ina ni Jenky. Because you know my mother-in-law, I would say goodbye mother and take care, cause I care too to my beloved wife. It's okay Fidel, take care of my daughter too,
Nay, sis, bro, goodbye. Ang nasa isip ng ina ni Jenky ay, matanda man ang napangasawa mo, Jenky, pero alam ko, mayaman siya. Hindi ako maniwala na isa siyang dukha at lalo nang hindi ka panipaniwala na nanggagaling sa mga anak niya ang pera na ginastos niya at ibinigay pa niya sa akin. Hindi ka malas sa pag-ibig, anak. Ang malas ay yung walang trabaho, walang makain, walang sasaingin at walang uulamin. Dahil ang pag-ibig ay masarap kapag bago pa lang. Ngunit kalaunan ay may pag-aaway na dahil nag-aasawa na puro wala. Saan kayo lalapit kapag wala? Sa magulang na rin na walang-wala din? Kaya dapat babae man o lalaki, dapat planuhin muna bago gagawin. Dahil ang pag-aasawa kapag masubo mo na, hindi mo na ito mailuwa pa. Kung pipilitin man dumating sa hiwalayan, buti lang kung wala kayong anak. Dahil kapag may anak na kayo, lalo na't maliliit pa, ay isa yung hadlang sa hiwalayan. Dahil may ina na hindi kayang buhayin ang anak mag-isa at may ina din na hindi makatiis sa lungkot kung mawala ito sa kanya. Pero itong si Jenky, dahil batang-bata pa ito, pwede pa ito magkakaanak kahit matanda na masyado ang asawa nito. Dahil laging active naman ang seed sa mga matatanda. Paglabas, bata kaagad. Hindi kagaya na ang babae ang matanda at very young ang lalaki. Hindi na yon magkakaanak kahit pag ilang ba ibunal mo. Wala nang ata ang babae unless mapera ito. Gumawa ng mga artificial na pagbubuntis at kailangan iingatan. Habang nakarating na sila sa Australia at doon sila dumiretso sa bahay ni Fidel, nang makita ni Jenky ang bahay na ala palasyo sa ganda at laki ay hindi siya makapaniwala at ito ang kanyang sabi, "It's your palace, Tay?" "Yes, Iha, and welcome to our house. Oh my God, so big and wide and very beautiful. This house is for you and it is registered by your name. And I have a lot of money in some other known bank. Because I was a businessman and don't think wrong about us. God gave me you as a gift of life." Tay, now the worries were turned into love. Now I would say I never mistaken to choose you. The achievement I have received from you, God, thanks a lot. Tay, hindi ako nagkakamali sa pagsagot sa iyo. Dahil ang Diyos ang nagdikta sa akin, dahil natanggap ko man ang tagumpay sa paghahanap buhay, ay nakamit ko pati pala sa larangan ng pag-ibig ay isa itong laking tagumpay para sa akin. Dahil bihira lang sa tao ang makakatanggap nito, kaya isa itong biyaya para sa akin na nanggagaling sa iyo. Lord God, thanks for your guidance, God. At ang naangkin kong tagumpay ay mahirap itong abutin. Bihira lang ang nakaabot nito, kaya hindi ko ito sasayangin. Ipapatikim ko din ito sa mga taong mahihirap at matatanda na walang nag-aaruga sa kanila. Yung mga matatanda na walang pamilyang naaawa sa kanila. Kasi noon pa man, maawa na talaga ako kapag makakita ako ng matandang tao na naghahanap buhay kahit ito'y nakayuko na pero ibig pang mabuhay. Yan ang gusto kong tulungan dahil parang nasasaktan ang damdamin kong makakita sa kanila ng ganyan. Kaya sa susunod kong balikbayan ay magbibigay ako para sa mga matatanda. Mga taon nakabuo na sila Jenky at Fidel. Nagdalang tao na si Jenky at tuwang-tuwa naman si Fidel dahil nakakabuntis pa raw siya sa kanyang kulang. Hanggang lumipas ang buwan ay nagsilang na si Jenky sa anak nila ni Fidel, isang lalaki na pinangalanan na si Prince Jenny P. de Guzman. Kahit buhay prinsipe ang bata na ito, ngunit ang ina na si Jenky ay nagtatrabaho pa din alang-alang sa kanyang pamilya. Ang pamilya na aking iniwanan sa Pinas ay pangalawa na lang sa aking mga pangarap. Dahil may anak na ako, kaya sa anak ko na din ibuhos ang aking panahon sa pagpapalaki at pag-aaragwa sa kanya. Dahil nakapagbigay na ako sa kanila ng tulong galing sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, every December na lang ako magbibigay sa inyo ng pera upang kayo ay sumaya kasabay sa pagbibigay ko taon-taon sa mga taong matatanda na dukha. Ay kailangan maging happy din sila habang sila'y nabubuhay pa sa mundong ito.
At sabi nila ang taong lagi na lang umaasang bibigyan ay hindi na gumawa ng paraan upang umasenso. Lagi na lang itong nakaabang ng petsa sa tinghulog ng pera. Kaya dapat hindi maging ganon dahil hindi lahat ng oras ay may ma-maintain natin yan. May panahon din na medyo delayed or kapos tayo, lalo na kay Jenky. Nagtatrabaho lang siya upang ipamimigay. Yung binibigyan mo at nagtatrabaho din. 'Di ba? O kaya ang pera na yon ay itinakbo mo sa sugal or sa inom or sa lahat ng pesyo mo sa buhay. Yan ang maiisip natin, di ba? Pero kung kusang loob mo yon na ibinigay na hindi ka naghahangad ng kapalit, ay bahala na sila roon sa pera nila. Papaano nila dadalhin, papaano nila babudgetin. At least happy sila. Alam kong na-experience na yon kung gaano kasaya ang isang tao nakakatanggap ng tulong mula sa iba. At ito ang common na nating maririnig. It's better to give than to receive. Ang nag-uumapaw na grasya ay i-share nyo din sa iba. Dahil ang lahat ay panghabang buhay lang. We will be living for nothing at the end of time. So, share your blessings. So, sina Fidel at Jenky ay walang problema, nasa sa buhay, nasa sa kanila na ang lahat. Kahit tumatanda na lalo si Fidel ay kanya itong inaalagaan. Dahil alam niya na ang pagpapakasal ni Fidel sa kanya ay hindi talaga love, kundi ang asawa na mag-aaruga sa kanya. Dahil iba ang anak kaysa asawa ang mag-aruga ng matanda na nakaratay na sa higaan, di ba? Nakakadiri ito, lalo na ang pag-uugali sa kanya mga anak ay hindi Filipino. Hindi basta-basta kung ikaw ay Filipino. Nasa ugali natin ang pagtulong, ang pag-care, lalo na ating mga minahal sa buhay. Kaya buong pusong pinaglilingkuran ni Jenky ang asawa habang siya'y nabubuhay pa. This is the end of my story. Thanks for watching, my dearest Filipino, and please watch the next story only here in my YouTube channel, a story about a love life, cause life is a game. No one makes it out alive, so we should accept everything cause we are a human of this world. God bless to all of you. Have a great Sunday from me to yours. Bye bye. I love you. Until tomorrow, bye.